You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true. Florence, pasensya na iha. Kailangan mo na talagang bumalik sa farmhouse. Lalamunin na ako ng buhay ni Madam Cynthia kapag sa pangatlong balik ko ay hindi pa kita kasama. Napakamot sa ulong, sabi ni Mang Dodong, isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng Ventura Farm, ang kilala at malaking livestock farm sa bayan ng San Felipe. Naawa si Florence sa matanda. Wala sa farmhouse hanggang dito sa bakahan ay pangalawang balik na ito ng katiwala. Ipinatatawag umano siya ni Madam Cynthia. Sa unang pagpunta nito ay hindi siya nakinig. Anyay, hindi pa siya tapos sa pagpapakain ng mga baka. Hindi naman niya talaga gawain yun dahil may mga tauhang nakatalagang gumawa nun. Yun lang ang idinahilan ng dalaga upang huwag makaharap si Madam Cynthia. Si Madam Cynthia ang nagsisilbing kontrabida sa buhay ni Florence. Half-sister ito ni Don Federico Ventura, ang tunay na may-ari ng farm. Pamula nang mamatay ang Don 3 months ago, ay halos araw-araw siya nitong pinupuntahan sa farmhouse upang paalisin. Katwiran nito'y sampid lang siya at wala siyang karapatan sa mga naiwang ari-arian ng Don. Hindi matanggap ni Cynthia na ni isang kusing ay walang iniwan rito ang kapatid. Samantalang siya na hindi naman kaano-ano ay kahati sa mana na nag-iisang anak ni Don Federico na si Lucas Ventura. Nagbuga ng hangin si Florence. Tara na po, Mang Dodong. Aniya sa matanda. Nagpauna na siyang sumampa sa golf cart. Siya si Florence Ignacio. Dalaga pa sa edad na 28. Dating kasambahay ni Don Federico ang nanay niyang si Aling Ligaya. At nang masawi ito dahil sa isang aksidente, ay kinupkup siya at pinag-aral ng matanda. Kinainggitan siya ng mga taga San Felipe. May nagpakalat na siya umano ang kalaguyo ng matandang Ventura. Dahil ganun din umano ang nanay niya. Kalaguyo lang ng tatay niya at aminado naman siya roon. Bago naging kasambahay si Aling Ligaya ay dati itong nagtrabaho sa isang bar. Doon nito nakilala ang tatay niya. Nagpakilalang binata, ngunit ang totoo'y pamilyado na pala. Putok sa buho, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Yan ang mga salitang madalas marinig niya sa mga tao. Nadalas ang pag-aaway ng mag-asawang Ventura dahil sa bali-balitang iyon. Hanggang sa nagpasya ang donya na mag-migrate sa Amerika, kasama ang anak na si Lucas. Natapos ang isang dekada na hindi nagparamdam ang mag-ina. Hanggang sa mamatay kamakailan si Don Federico. May mga bali-balitang uuwi ng Pilipinas ang uniko iho ng matandang Ventura. Dahil ayon sa last will and testament nito, ang lahat ng kayamanan ng Don ay hinati kina Florence at sa anak nitong si Lucas. Kumusta ka na kaya, Lucas? Naalala mo pa kaya ako? Malungkot, nabulong niya sa hangin. Madalas siyang isama ng nanay niya noong nabubuhay pa ito at naninilbihan sa mga Ventura. 18 taong gulang noon si Florence at 20 anyos naman si Lucas. Mabait ito sa kanya kahit magkalayo ang estado nila sa buhay. Kaya naging magkaibigan sila. Hindi maiwasang maalala ng dalaga ang mga nangyari noon. Nagkayayaan ang mga barkada ni Lucas na magpiknik at maligo sa talon na nasa loob ng lupain ng mga Ventura. Ayaw man sumama ni Florence ay napilitan siya dahil sa pakiusap ni Lucas. Na magsiuwian na ang mga ito ay naunang naihatid ni Lucas ang mga bisita nito gamit ang jeepney wrangler ng binata. Dahil hindi sila kakasya sa sasakyan. Nagpaiwan si Florence. Pangako naman ni Lucas ay babalikan siya nito kaagad sa talon. Kalahating oras na ay hindi pa rin bumabalik si Lucas. Upang hindi mainip,
ay nagpasya ang dalaga na maligo sa talon. Kanina pa niya gustong lumusong sa napakalinaw na tubig. Nahihiya lang siya dahil halos lahat ng barkada ni Lucas ay mga lalaki. Ngayon na siya na lamang mag-isa, ay hindi nagdalawang isip na maghubad ng t-shirt at pantalon ang dalaga. Suot lang ang mga panloob ay mabilis siyang lumusong sa tubig. Nalibang siya sa paglangoy at pagsahod ng katawan sa dumadaloy na tubig ng talon. "Florence!" Narinig niyang tawag ni Lucas sa batuhan. Agad siyang lumangoy palapit rito. "Pasensya na ho, senyorito. Napasarap ang pagligo ko. Kanina pa po ba kayo?" Tanong niya habang akmang aahon sa tubig. Subalit, naalala niyang panty at bra lamang ang suot niya. Kaya muli niyang inilubog ang katawan at niyakap ang sarili. Napansin iyon ng binata, kaya tumalikod dito upang makapagbihis siya. Kadarating ko lang." "Florence, wag mo na nga akong tawagin senyorito. Lucas na lang." "Sige, Lucas." Tugon ni Florence, habang pilit na inaabot ang mga damit sa batuhan. Ngunit may kalayuan ang pinaglagyan niya, kaya hindi ito maabot ng dalaga. Lucas, hindi ko maabot yung damit ko." Muling humarap si Lucas. Humakbang patungo sa batong pinaglagyan niya ng mga damit. Ngunit hindi sinasadya ay nadulas ito at nalaglag sa tubig. Nagkatawanan sila. Pagkatapos ay nagsabuyan ng tubig. Nailang si Florence nang mapansin ang unti-unting paghinto ni Lucas ng pagsaboy sa kanya. Matama na itong nakatingin sa mukha niya, partikular sa basang labi ng dalaga. Magbibihis na ako." Akma na siyang tatalikod. Ngunit pinigilan siya ni Lucas. "Florence." Masuyong tawag nito sa pangalan niya. Pagkatapos ay napasinghap siya nang ibaba ni Lucas ang mukha at sakupin ang labi niya. Malakas ang lagaslas ng tubig sa talon. Subalit hindi iyon marinig ng dalaga dahil sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Gusto niyang itulak si Lucas. Subalit walang lakas ang mga kamay niya upang gawin yon. Dahil walang pagtutol na natanggap, naging pangahas ang binata. Bumaba ang labi nito sa leeg niya. Ang kamay nito'y naglakbay sa inosente niyang mga dibdib. Napaungol si Florence. Malamig ang tubig ng talon, ngunit mas ramdam ng dalaga ang mainit na palad ni Lucas na nagtatangkang pumasok sa panloob niya. Lucas! Mali ang ginagawa nila. "Lucas, wag!" Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Florence upang itulak ang binata. Sorry. Pero gusto kita, Florence. Gusto kitang maging nobya." Pag-amin ni Lucas. Hindi niya kaagad tinanggap ang pag-ibig nito. Dahil bukod sa bata pa sila ay nag-aalala siya sa sasabihin ng mga tao, lalo na ni Doña Alicia at ni Don Federico. Bagaman nadismaya ay iginalang ni Lucas ang naging pasya niya. Anito'y handa itong maghintay hanggang sa tanggapin niya ang pag-ibig nito. Ika-21 kaarawan ni Lucas at balak na niyang sagutin ng binata. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao. Ang mahalagay, mahal niya ito at mahal din siya nito. Ngunit nagkagulo ang mag-asawang Ventura sa mismong kaarawan ng anak ng mga ito. Kaya hindi nagkaroon ng pagkakataong makausap niya si Lucas. Kinabukasan, nabalitaan na lamang ni Florence na lilipad ang mag-ina patungong Amerika. Sinubukan niyang kausapin ang binata, ngunit nagulat siya sa tila naging malamig na pakikitungo nito sa kanya.
10 taon ang matuling lumipas at wala siya naging balita kay Lucas. Malayo pa man ay natanaw na agad ni Florence ang nakapamaiwang na si Madam Cynthia sa patio ng farmhouse. Halatang inip na ito sa kahihintay at tiyak na nadagdagan na naman ang pagkadisgusto nito sa kanya. Mabuti naman at nadala mo na sa akin ang babaeng to, Dodong. Akala ko uugatin na ako sa kahihintay. Patutsada agad nang makita siya. Naglakad si Florence palapit rito. Ano ho bang kailangan niyo sa akin, Madam Cynthia? Pinasadahan siya ng tingin ni Cynthia. Mula sa suot niyang itim na sleeveless spaghetti strap na pinatungan niya ng plaid shirt hanggang sa maiksing maong na short at sa bota niyang may mga putik. Hindi kailanman matatakpan ng ganda mo ang tunay na baho niyo, Florence. Nagkibit balikat lang siya sa sinabi nito. Sanay na ang dalaga sa talas ng dila ng bisita niya. Madam Cynthia, marami pa ho akong gagawin. Kung ano man ang kailangan nyo, kung maaari ay sabihin nyo na, nasasayang ho ang oras ko. Ang totoo niyan, Florence, narito ako upang saksihan ang pag-alis mo ngayon dito sa farm. Dahil hindi ka na kailangan rito. May ngiting bruha na sambit ni Cynthia. Naiikot ni Florence ang mga mata. Gasgas na sa kanya ang mga litanya ngayon ng ginang. This time, seryoso ako, Florence. Anito, nang makitang tila baliwala lang sa kanya ang sinabi nito. Mommy, huwag mo namang ganyan na magiging manugang mo. Wika ng parating na si Hector, ang nag-iisang anak ni Cynthia. Kung ang nanay nito ang kontrabida sa buhay niya, si Hector naman ang madalas sumira ng mga araw niya dahil sa masugid na panliligaw nito. Mahal, huwag na kayo mag-away ni Mommy. Wika ni Hector, nabasa na lamang nitong hinawakan ang kanang kamay niya. Pinandisikan niya ito ng mga mata at agad na tinanggal ang kamay sa kamay ni Hector. Binitawan naman ito ng lalaki, subalit inaakbay lang pala sa balikat niya. Hindi ko matatanggap ang babaeng yan bilang manugang, Hector. Halos mag-collapse na kontra ni Cynthia, habang si Florence ay napaismid, as if gusto naman niya ang anak nito. Sa hindi inaasahan, ay may tumikhim sa likuran nila. Tumahip ng malakas ang dibdib ni Florence nang makilala kung sino ito. Lucas, iho! Ang paborito kong pamangkin! Ang tagapagmana! Abot tenga ang ngiting wika ni Cynthia. Nilapitan ang matangkad na lalaking bagong dating. What's going on here? Seryosong tanong ni Lucas. Itinuon ang mga mata sa kamay ni Hector na nakaakbay kay Florence. Kaya naman, dahan-dahang ibinabae yon ni Hector. Tila ba ito nasugatan sa matalim na titig ni Lucas. After 10 long years, uli niyang nakita si Lucas Ventura. Walang nagbago sa itsura nito. Ito pa rin ang matangkad at makisig na lalaking hinangaan niya. Maliban sa nag-mature ito, higit na lumapad ang katawan at higit na gumwapo. Siguro naman, ngayong narito na ang tunay na may-ari ng farm, ay mawawala na ang kapal ng mukha mo, Florence. Hindi mo na siguro ibig pang manatili rito. Taas ang mga kilay na pangmamataas ni Cynthia. Ayon ho sa last will and testament ni Federico, kahati ako ng farm na ito. Kaya mananatili ako rito hanggang sa makuha ko ang parte ko. Taas noong wika ng dalaga. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Kaya niyang tagalan ang pangmamata sa kanya ni Cynthia. Pero hindi ang puot na nakikita niya sa mga mata ni Lucas.
Inabala ni Florence ang sarili upang gawing normal muli ang araw niya. Kahit ang totoo'y tila nagulo na ang isip niya sa pagbabalik ni Lucas. Hinding-hindi siya aalis ng farm kahit pa bumalik na ang nag-iisang anak ni Federico. Hindi dahil sa pamana ng Don, kundi dahil mahal niya ang farm. Dito na umikot ang mundo niya sa pool na makapagtapos siya ng kolehiyo. Ito ang naging ganti niya sa kabutihan sa kanya ng matandang Ventura. Maayos at matapat niyang minanage ang farm nito. Isa sa mga dahilan kaya iniisip ng mga tao na may relasyon sila ni Federico ay dahil tanging siya lang ang pinagkakatiwalaan nito. Sa pamamahala sa farm, sa pera, at nang magkasakit ito noon, si Florence din ang personal na nag-alaga sa matanda. Madilim na nang magbalik sa farmhouse si Florence. Siguro naman ay nakaalis na ang mga naging panauhin niya kanina na nagpasakit ng ulo niya. Tahimik na tahimik ang kabuuan ng farmhouse. Malaki din ito para sa katulad niyang mag-isa lang nakatira. Isa iyong one-story American-inspired farmhouse. Malawak ang porch. Kulay puti ang shiplap na mga dingding. 3 ang silid, 2 guest rooms at isang main bedroom. Ang interior design ay rustic ang estilo, kaya relaxing ang vibe, pawang, mga natural materials, solid na mga kahoy at bato. Sa gilid nito ay may malaking swimming pool na nagsisilbing deck ng bahay. Sadyang ipinagawa iyon ni Federico para sa kanya. Hindi makatulog si Florence, kaya naman nagpasa siyang magtungo sa pool area. Naupo muna siya sa isang pool chair at nagsindi ng sigarilyo habang panakanakang nilalagok ang laman ng kupita ng alak na bitbit din niya. Nagdudulot ng pangamba sa kanya ang matinding puot na nakita niya sa mga mata ni Lucas. Kung tutuusin, ang sinasabing mamanahin niya kay Federico ay hindi naman siya interesado. Sa katunayan, ay kinausap niya ito tungkol sa bagay na yon noong nabubuhay pa, pero mapilit ang matanda. Matapos niyang ilagay sa ashtray ang upos ng sigarilyo, ay sa kanya tinungga ang huling lagok ng alak. Pagkatapos ay hinubad niya ang suot na roba. Saka siya lumusong sa malaking pool. Pinagod niya ang sarili sa parot-paritong paglangoy. Samantala, nakahawi ang kurtina ng glass wall ng inukupang silid ni Lucas. Mula roon ay nakatayo ang binata at matamang nakatingin sa babaeng nasa gilid ng pool. Panay ang hithitbugan nito ng hawak na sigarilyo, habang hawak ang isang kupita ng alak. Disappointed na napailing-iling si Lucas. Ngunit nang maghubad ito ng roba at mapagmasdan niya ang katawan nito'y, inaamin niyang napahanga siya sa perpektong hubog ng katawan ng babae. Kahit malamlam ang ilaw sa bahaging iyon ng pool, ay sigurado siyang makinis din ang balat nito, kahit pa may pagka-morena. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Pagkatapos ay nagtungo sa nakita niyang minibar. Matapos ubusin ang 2 shot ng brandy, ay akma na siyang babalik sa kwarto. Subalit, tila ba tuksong, dinala siya ng mga paa niya sa gilid ng pool. Tahimik na ang paligid at hindi niya makita ang babae. Nakakapagtaka lang na naroon pa rin sa pool chair ang hinubad na roba at tuwalya nito. Ibig sabihin ay naroon pa ang babae. Itinoon ni Lucas ang paningin sa tubig. Naalarma siya nang makita roon ang nakalubog na babae. Balak nang tapusin ni Florence ang paliligo sa swimming pool. At bago nga umahon, sadyang ilinubog niya muna ang katawan sa tubig ng ilang segundo.
Ngunit nagulat siya nang muli siyang pumaibabaw. Dahil sa dalawang matipunong brasong umakay sa kanya paitaas. Sino ka? Bitawan mo nga ako! Inis na sabi niya sa pamamagitan ng pag-ubo. Dahil bahagya siyang nakainom ng tubig dahil nawala siya sa concentration. Hey woman! Ikaw na nga ang sinagip ko dahil nalulunod ka. Ikaw pa tong galit? Otomatikong naiangat niya ang mukha. Lucas? Nagulat siya nang mapagsino ito. Hindi ako nalulunod. Sadyang ilinubog ko lang ang katawan ko sa tubig. Paliwanag ng dalaga. So nagpapapansin ka lang. Agad na tila nag-apoy ang mga mata nito. No! Ano bang ginagawa mo rito sa farmhouse? Seriously? Tinatanong mo ko ng ganyan? We own this farm, kaya ako narito. How about you? Why are you still here? Dahil hindi na nito inantay pa na tapusin ang paliwanag niya. Marahas na siyang binitawan ni Lucas. Pagkatapos ay umahon ito sa tubig at iniwan siya. Kasalukuyang nasa bakahan si Florence. Tumutulong sa pagpapakain ng mga baka. Walang sino man ang mag-aakalang ang isang babaeng malamodelo ang ganda at katawan na tulad niya ay marunong magpastol at magpakain ng mga baka. Wala siyang arte, suot lang ang kanyang salakot. Kulay puting t-shirt na naka-insert sa kanyang maiksing palda shorts habang nakabota ay seryoso siyang nagsasali ng pagkain ng mga baka sa lalagyan. Miss Ignacio. Wika ng baritonong boses sa likuran niya. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na pala nang lumingon at makita ang malaking bulto ni Lucas sa likuran niya. Nakakross ang mga balikat nito. Makisig sa suot na cowboy hat, plaid shirt, hapit na brown pants at bota. Ngunit sa lubong ang mga kilay. Kasama nito si Mr. Santos, dati nilang supplier ng commercial feeds. Matandang byudo at may pagka-manyakis, kaya itinigil niya ang transaction dito. Hi Florence! Malapad ang ngiting bate sa kanya ni Mr. Santos. Kulang na lang ay lumuwa ang mga mata nito sa pagtitig sa mahaba at makinis niyang legs. Mr. Santos, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko nang hindi na ako kukuha ng feeds mo? Asik niya sa matanda. Kukunin ko ulit siyang supplier. Si Lucas ang sumagot sa tanong niya. Pero hindi nagagamit ng commercial feeds ang farm. Bahagyang napataas ang boses ng dalaga. Ano bang alam ni Lucas sa nangyayari at pamamalakad sa farm? Gayong kararating lang nito mula sa ibang bansa. Napakamot sa ulo si Mr. Santos. Dahilan upang mag-excuse muna ito sa dalawa upang makapag-usap ang mga ito. So far, nakikita ko naman na maayos ang pagmamanage mo ng farm. Wika ni Lucas nang makatalikod na si Mr. Santos. Mahina lang ang tinig nito, ngunit may diin. Pero dahil narito na ako, ang anak na may-ari ng farm, kailangang dumaan muna sa akin ang lahat na magiging desisyon dito. Dugtong pa nito. Lucas, nagsimula na ako mag-develop ng organic na pagkain ng mga baka. Kaya hindi na kailangan ng produkto ni Mr. Santos. At hindi niya alam kung itutuloy pa ba ang sunod na sasabihin. And what? At bastos ang Mr. Santos na yon, manyakis. Miss Ignacio, nasa iyo ang problema at wala sa supplier. Kung inaayos mo yung pananamit mo, hindi ka mababastos. Seryoso, sabi ni Lucas. Pagkatapos ay tinalikuran na siya. Nagngingit-ngit na nagbuga ng hangin si Florence. Tinotoo nga ni Lucas ang sinabi nito. Muli nitong kinuha bilang supplier si Mr. Santos. Sa katunayan ng hapong iyon
ay may dumating na deliver ng commercial feeds. Gumaganda talaga ang araw ko. Sa tuwing nasisilayan ko ang maganda mong mukha, Florence. Bungad agad sa kanya ni Mr. Santos nang pumasok ito sa opisina ng farm. Nasisira naman ang araw ko, Mr. Santos, kapag nakikita kita. Tungkol dyan sa mga dala nyo, si Lucas ang kausapin mo, huwag ako. Kaya makakalabas ka na ng opisina. Antayin mo na lang siya sa labas. Prangkang, sabi niya sa matanda. Akma na siyang tatayo sa kinauupoang swivel chair. Nang hawakan ng manyakis na matanda ang kamay niya. Florence naman, nagsusungit ka na naman. Wika nito. Dahil hindi siya nag-react sa pagkakahawak nito sa kamay niya, ay inakala nitong ayos lang sa kanya yon. Kaya nang umakyat ang kamay nito sa braso niya, ay nanggigigil na pinilipit niya ang kamay nito. Napaaray ang matanda. Siya namang pagbukas ng pinto ng opisina. Nakahanap ng kakampi si Mr. Santos. Kaya nang makita nito ang pumasok na si Lucas, ay akmang lalapit ito sa binata. Ngunit sa halip na makakuha ng simpatsya, ay isang malakas na suntok ang natamo nito. Putok ang nguso ng matanda. Makakaalis ka na, Mr. Santos. Isama mo na rin pabalik yung mga truck mo. Nagbabantang, sabi ni Lucas. Sa takot na makatikim ulit ito ng suntok, ay mabilis na kumilos si Mr. Santos upang lumabas ng opisina. Nang makalabas na ang matanda, ay hinarap siya ni Lucas. Nanliliit ang mga mata nito. I told you, manyakis ang matandang yon. Wika ng dalaga. Dahil nagbibigay ka ng motibo. Galit na sabi naman ni Lucas. Pagkatapos ay tinalikuran na naman siya. Pabalibag na isinara nito ang pinto ng opisina. Napangiwi si Florence nang makita si Hector sa living room ng farmhouse. Maggagabi na noon. Pagod siya dahil kauuwi niya lang mula sa bakahan. Kumusta na ang pinakamagandang babae ng San Felipe? Nakangising, bati nito sa kanya habang prenting nakaupo sa sofa. Bakit ka narito? Iritableng tanong ng dalaga. Florence, hindi naman lingid sa kaalaman mo na gusto kita, di ba? Tanggapin mo na kasi ang pag-ibig ko. Mas masarap akong magmahal kaysa kay Uncle Federico. Walang pakundangang, sabi ni Hector. Hector, umalis ka na habang kinikilala pa kitang pamangkin ni Federico. Asik niya sa lalaki. Bakit ba kapag nagagalit ka, lalo kang gumaganda? Lalo lang tuloy kitang nagugustuhan. Baliwala lang rito ang galit niya. Dinampot niya ang radyo at akmang tatawagan ang mga gwardya upang paalisin si Hector. Pagod siya sa buong maghapon sa bukid. Idagdag pa na lahat ng kilos niya'y binabantayan ni Lucas. Pagkatapos ay ginugulo pa siya ni Hector. Wala itong pinagkaiba sa inang si Cynthia. Florence naman, huwag ka na magtawag na gwardya. Inagaw ng lalaki ang radyo sa kamay niya at akto siyang hahawakan sa braso. Hector, umalis ka na ngayon din. Kung ayaw mong ako mismo ang magkaladkad sa'yo palabas. Seryosong, banta ng kakapasok lang na si Lucas. Pinsan, binibiro ko lang naman si Florence. Tiklop na sabi ni Hector. Ibinalik sa lalagyan ang inagaw na radyo kay Florence. Bye, Florence! Pag-isipan mo yung offer ko. Makahulugan ang ngiting pahabol pa ni Hector. Salamat. Pasasalamat niya kay Lucas nang makaalis na si Hector. Hindi ko yung ginawa para sa'yo. Walang emosyong sabi ng binata ni hindi siya tinapunan ng tingin. Naglakad ito patungo sa bakanting kwarto, katabi ng mismong silid niya. Teka, dito ka pa mag-stay sa farmhouse? Naalarmang tanong ng dalaga. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kapag nasa malapit lang ito. Paano pa kung makasama niya sa iisang bubong? May problema ba dun? Kunot noong nilingon siya ng supladong lalaki.
Kasi gusto niyang sabihin, hindi siya sanay ng may kasama sa bahay. Hindi siya komportable, lalo na kung si Lucas ang makakasama niya. Nag-antay ito ng ilang segundo sa sagot niya, pero nang walang marinig na salita mula kay Florence, ay dire-diretso itong pumasok ng kwarto. Tapos nang maligo at makapagbihis si Florence nang magtungo sa kusina. Simpleng sprout salad lang ang ginawa niya para sa kanyang dinner. Paharap na siya noon sa dining table. Siya namang paglitaw ni Lucas sa harapan niya. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na bowl ng salad dahil sa gulat. Nakahubad-baro lang ang binata. Suot ang kulay abong pajama. Ilang segundo rin silang nagkatinginan. Maya-mayay, napansin niyang bumaba ang paningin ni Lucas sa dibdib niya. Doon niya naalalang wala siyang suot na bra at hindi niya naisuot ang roba. Kaya bakat sa suot niyang puti at manipis na sando ang malulusog na mga dibdib. Maging ang guhit sa pagitan ng hita niya ay bakat rin dahil sa itim na cycling na suot niya. Kung bakit ba naman nakalimutan ni Florence, may kasama na nga pala siya sa farmhouse. Magdi-dinner ka na rin ba? Tanong niyang agad na tumalikod at ipinatong ang pagkain sa lamesa. That's your treat. Ang ibandera ang kataban mo. Para mang-akit ng mga lalaki. Ganyan din ba ang ginawa mo kay Papa? Sarkastikong tanong ni Lucas. Sanay na siyang binibigyang mali siya ng mga tao ang pagiging malapit niya kay Don Federico. Pero bakit ang bigat pala sa dibdib kapag sa mismong bibig ito ni Lucas nagmula? No! Hindi ko sinasadyang hindi suotin ang roba ko. Tsaka nawala sa isip kong narito ka sa farmhouse. Paliwanag ng dalaga. Wala ka bang napipisil ka na Mr. Santos at Hector? Kaya ako ang puntirya mo? Patuloy ito sa pagiging sarkastiko habang nanatiling nakatayo sa likuran niya. Hindi totoo yan, Lucas! Nagpantig ang tenga ng dalaga. Kaya naman muli siyang napaharap dito. At ano ang totoo? Humakbang si Lucas palapit sa kanya. Nagpanik si Florence. Is this what you really want? Hindi niya inaasahan ang sunod na ginawa ng lalaki. Mabilis nitong hinapit ang bewang niya palapit dito at saka kinabig ang batok niya. Napasinghap siya nang sakupin nito ang mga labi niya. Agresibo ang mga halik ni Lucas. Nasasaktan si Florence. Higit ang puso niya. Kaya buong lakas niyang itinulak ang lalaki. Walang sino man sa inyong makakahigit kay Federico. Kaya matapat ako sa kanya. Pinatigas niya ang tinig. Pero ang totoo'y gusto nang bumigay ng mga tuhod niya. Nanlilisik ang mga matang tinitigan siya ni Lucas. Pagkatapos ay nagulat siya nang malakas nitong suntukin ang lamesa. Nasapon na lamang ni Florence ang dibdib ng iwan nito. Nakamasid si Florence sa mga tauhang abala sa pag-harvest ng mais. Iyon ang tinutukoy niyang natural at organikong pagkain ng mga alagang hayop sa farm na dinevelop niya. Corn silage o mga binurong mais ang gagawin sa mga ito. Mainam sa mga ruminant na hayop na alaga nila. Matapos ma-harvest ang mga mais ay idadaan sa chopping machine. Isisidid sa mga sako at drum. Pagkatapos ay iimbak ang mga ito sa kamalig. After 3 weeks, pwede nang ipakain sa mga alagang hayop. Lumapit siya kay Melvin, isa itong crop specialist. Ito ang pinagkakatiwalaan niyang mamahala mula sa pagtatanim ng mais hanggang sa pag-ani at pagbuburo. Pamangkin ito ni Mang Dodong at mas bata sa kanya ng 5 taon. Subalit, hindi nito itinatago ang interes sa kanya. Sinusuri ni Melvin ang mga na-chop na mais na nakasilid sa isang drum. Maganda ang quality ng mga mais ngayon. Wika nito nang makalapit siya. Mabuti kung ganon, marami na bang naimbak? Tanong ni Florence. Oo, marami na rin. Bago magdapit hapon, tapos na nila yan.
Tumango ang dalaga. Gamit ang kanang kamay, dumampot rin siya ng na-chop na mais at sinuri ang mga iyon. Totoong maganda ang kalidad ng mga mais ngayon. Sa pangalawang pagdampot, naramdaman ni Florence ang pagkirot ng palad dahil may kung anong bagay ang nakasugat sa kanya. Iniangat niya ang dumudugong kamay. Bukod sa mga pira-pirasong tangkay ng mais na kumapit sa kamay niya, kasama nun ang kapirasong matalim na blade ng chopping machine, kaya siya nasugatan. May sugat ka! Nag-aalalang, hinawakan ni Melvin ang kamay niya. May kapiraso ng blade sa isa sa mga pinaglagyan ng mais. Posibleng meron din ng iba. Sabi niya kay Melvin. Napakamot ito sa ulo, ngunit nanatiling hawak ang kamay niya. Pasensya na, ipapatigil ko kaagad ang paggamit ng chopping machine at ipapasuri isa-isa ang mga naimbak. Dapat lang! Dahil posibleng makain niya ng mga hayop. Sabay silang napalingon ni Melvin sa matigas na tinig na nagmula sa kanilang likuran. Si Lucas, madilim ang mukha nito at nakasentro ang mga mata sa kamay niyang hawak ni Melvin. Ipatigil mo muna ang paggamit ng mga chopping machine. Binawi niya ang kamay kay Melvin. Paano yung kamay mo? Nag-aalala pa ring tanong ng lalaki. Wala to, mababaw lang naman ang sugat. Sagot niya. Matapos magpaalam ni Melvin sa dalawa ay tumalikod na ito. Habi mo ba talaga ang mangolekta ng mga lalaki? Sarkastikong tanong sa kanya ni Lucas. Sa lubong ang mga kilay na hinarap niya ang mapanghusgang lalaki. Lucas, parang kapatid ko na si Melvin at bata pa yun. Depensa niya. Exactly. Dahil nagsawa ka na sa matatanda, mas bata naman ngayon ang gusto mo. Parang sasabog ang dibdib niya sa sinabi nito. Ngunit sa halip na depensahan ng sarili ay nanlumong, napatingin na lamang siya sa nag-aapoy na mga mata ng lalaki. Umiling-iling lang si Lucas. Pagkatapos ay iniwan siya. Mang Carding, kumusta na po si Maricar? Tanong ni Florence sa tauhang nagbabantay ng manganganak na baka. Mang Florence, nagli-labor na. Tumango ang dalaga at tiningnan ang inahin. Sinipat ang katawan nito. Anumang sandali ay manganganak na nga si Maricar. Natural na paraan lang ang ginagawa nila sa farm kapag may nanganganak na baka. Kusang umiiri lang ang mga inahin at mabilis nang lalabas ang anak ng mga ito. Lalo na si Maricar, pangatlong anak na iyon ng inahin. Ngunit ng araw na iyon ay tila bahirap si Maricar na ilabas ang anak nito. Dahil 2 oras nang nakasungaw lang ang paa ng calf sa puwerta nito. Napalingon si Florence sa parating na golf cart. Isang lalaki ang nagmamaneho nito, sakay si Lucas at katabi ang isang magandang babae. Balot ang katawan nito ng suot na overall. Alam niyang hindi dapat pero nakaramdam siya ng paninibugho. Hi, you must be Florence? Agad itong lumapit sa kanya nang makababa ng golf cart. Tumango si Florence. Hi, I'm Eliza. Isa akong veterinarian. Tinawagan ako ni Lucas para matulungan kayo sa pagpapaanak ng baka. Pakilala nito. Vet? Nagtatakang napatingin siya kay Lucas na noon ay tahimik lang na bumaba sa golf cart. Habang ang isa pang lalaki na tila assistant ni Eliza ay binaba naman ang pull calf equipment. Pero kayang mga anak ni Maricar in natural way. Kapag ginalaw siya, habang inilalabas ang anak niya ay baka maging agresibo. Katwiran ni Florence. Look, Miss Ignacio, hirap nang ilabas ng inahin yung anak niya. Aantayin pa ba nating mamatay yung calf sa loob ng tiyan ng inahin? Nakasimangot na wika ni Lucas. Walang nagawa si Florence, kundi ang mapabuntong hininga. Pagkatapos ay tumalikod na lang siya. Hindi nagtagal ay narinig niya ang pagsigaw ni Eliza.
Nasipa ito ni Maricar. Nakita niya ang labis na pag-aalala ni Lucas dito. Naging agresibo ang baka nang lagyan ng puller ang likuran nito. Bago pa tuluyang maging wild si Maricar ay nilapitan niya ito upang bigyan ng pagkain at tubig. Unti-unti ay naging kalmado naman ang inahing baka. Ilang sandali pa'y matagumpay na nitong nailabas ang bisirong baka. Sa porch ng farmhouse ay naroon sina Lucas at Elisa. Kasalukuyang ginagamot ni Lucas ang naging sugat ng babae sa binti nito dahil sa pagkakasipa ni Maricar. Kung titingnan ay para bang may relasyon ang dalawa dahil sweet ang mga ito sa isa't isa. Oh, hi Florence! Hindi ko napaghandaan si Maricar. Masyado palang matapang ang bakang yon. Nasugatan tuloy ang binti ko. Mabuti na lang at magaling maglapat ng first aid si Lucas. Maarteng sabi sa kanya ni Elisa. Habang si Lucas ay hindi siya tiningnan. Oo, matapang talaga si Maricar. Mabuti naman at ayos ka lang. Asiwang tugon niya rito. Sige, papasok na ako sa loob. Paalam niya. Agad siyang nagtungo sa sariling silid. Pakiramdam ng dalaga ay naninikip ang dibdib niya. Ang pagbabaliwala sa kanya ni Lucas ay kaya niyang tanggapin. Pero ang makitang may kasama itong bang babae ay ikakadurog yata ng puso niya. Ano ba naman kasi ang inaasahan niya? Inaasahan ba niyang may natitira pang pagtingin sa kanya si Lucas? Kaya magpahanggang ngayon ay ito pa rin ang hinihintay niya? 8:00 ng gabi. Sunod-sunod na pagtawag ni Mang Dodong, sa labas ng farmhouse ang narinig ni Florence. Ibinalita nito ang nangyayaring sunog sa kamalig. Ano hong problema, Mang Dodong? Tanong ng parating na si Lucas. Inihatid nito si Elisa at kababalik lang. Hindi pinag-aksayahang sagutin ni Florence ang tanong ni Lucas. Muli siyang pumasok sa loob ng farmhouse upang magbihis. Where are you going? Tanong ni Lucas nang makita na kagayak siya at palabas ng farmhouse. Hindi pwedeng nakatunganga lang ako dito habang may problema sa bukid. Sagot ng dalaga. Stay here, ako na lang ang pupunta. Pautos na sabi nito. Lucas, kaya ko ang sarili ko at mas kabisado ko ang pasikot-sikot sa farm. Hindi siya nagpapigil. Naapulan na ang apoy nang makarating si Florence. Subalit, natupok ang kamalig at ang mga naimbak na binurong mais. Nangamatay din ang ilang mga kambing, tupa at ilang mga baka. Inaalam na namin ang punot dulo ng nangyaring ito, Florence. Wika ni Mang Dodong. Tiyo, Florence, may nakita kaming 2 galon ng gasolina. Balita naman nang palapit sa kanilang si Melvin. Naikuyom ni Florence ang kamao. Tama nga ang kutob niya. Sinadya ang sunog. Sumusobra na si Cynthia. Para lang mapaalis siya sa farm, kailangan pa nitong gawin ang ganitong bagay. Ayos ka lang ba, iha? Nag-aalalang tanong ni Mang Dodong. Tumango ang dalaga. Huwag kang mag-alala, mag-iimbestiga pa rin kami. Saad pa ng matanda. Nagtungo si Florence sa kwadra upang i-check ang mga kabayo. Mabuti na lang at hindi nadamay ang mga ito. Pero kay bigat pa rin ng pakiramdam niya. Kung dati determinado siyang manatili sa farm kahit anong mangyari, ngayon tila pinanghihinaan na siya ng loob. Oras na ba para umalis na siya? Pero paano ang pangako niya kay Don Federico? Pumasok ang dalaga sa loob ng kwadra ng paborito niyang kabayo at naupo sa tambak ng mga dayami. Pinagdikit niya ang mga tuhod at nayakap yon. Pagkatapos ay isinubsob ang mukha at napahagulhol. Pakiramdam ni Florence ay mag-isa na lang siya at wala nang masasandalan. Si Lucas na tanging inspirasyon niya ay kinamumuhian rin siya. Ilang minuto rin si Florence sa ganong posisyon. Lingid sa kaalaman niya
ay may isang matangkad na lalaki ang nasa di kalayuan. Naghihirap ang kalooban nito na makita siya sa ganoong ayos. Nang may masmasan si Florence, ay nag-angat siya ng mukha at nagpunas ng mga luha. "It's time for you to leave the farm." Wika ng isang lalaking nakasandal sa pader ng kwadra. Nakakross ang mga balikat nito at blanco ang ekspresyon ng mukha. Lucas? Kanina pa ba naroon ang lalaki? Hindi mo na kayang panatilihing safe on farm. Dahil may taong nasa likod nito at gusto akong pabagsakin. Matigas ang tinig na sabi niya. Tumayo si Florence sa tambak ng dayami. Exactly. Then why are you still here? Nangangarap ka bang mapasayo ng buo ang farm? Sarkastiko ang tinig ng lalaki. Napangiti ng mapakla si Florence. Higit na bumibigat ang pakiramdam niya sa mga salita ni Lucas. Kung mapasa akin man ito ng buo, sa tingin ko, deserve ko naman yon. Tugon niya, akma nang iiwan si Lucas. Pero hinuli nito ang braso niya. Dahil babae ka ni Papa? Bitiwan mo ako, Lucas! Inagaw niya ang braso rito. Ngunit sa halip na bitawan siya, ang ginawa ng binata ay hinatak siya pasandal sa pader. At sa gulat niya'y marhat siyang siniil nito ng halik sa labi. Nagpaparusa ang mga halik ni Lucas at halos magdugo ang mga labi niya. Kaya buong lakas na itinulak niya ang lalaki. Subalit sa halip na tigilan siya, mas lalo itong naging determinado kung anuman ang gustong gawin. Dahil basta na lamang nitong hinila ang suot niyang short sleeve polo. Dahilan upang magkalasan ang mga botones at tumambad ang nag-uumapaw niyang dibdib sa suot na bra. Namumula ang mga mata ni Lucas. At muli siya nitong sinibasib ng halik sa mga labi. Pagkuwan ay bumba ang halik nito sa leeg niya. Wag! Impit na bulong ni Florence. Nang maramdaman ang mga labi ni Lucas patungo sa kaliwang dibdib niya. Habang ang mainit na palad nito ay hinahagod naman ang kanang dibdib niya. Pati ang nasa ituktok nito. Federico! Biglang namutawi sa bibig niya. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang lalaki nang marinig ang pangalan ng ama. Unti-unti nitong itinigil ang ginagawa at dumistansya kay Florence. Sarkastikong napatawa ang binata at napailing-iling. Ako ang humahagod sa katawan mo, pero si Papa ang nasa isip mo? Hindi. Gusto niyang magpaliwanag, pero ano ba ang sasabihin niya? Hinubad ni Lucas ang suot na long sleeve at ibinato sa kanya. Get dressed! Wika nito. Pagkatapos ay tumalikod na. Nang makabalik si Florence sa farmhouse, agad siyang nagtungo sa pool area at nagsindi ng sigarilyo. Hindi siya mapakali. Bahagyang nawala sa isip niya ang nangyaring sunog sa bukid dahil inakupa iyon ng nangyari kanina sa kwadra. Bakit ba niya biglang nabanggit si Federico? Dahil naalala niyang bigla ang nangyari nang gabing nataugpuan itong patay sa mismong silid niya sa mansyon nito. Isang gabing malakas ang ulan. Dapat ay babalik siya dito sa farmhouse. Pero dahil masama ang panahon, ay hindi siya pinayagan ni Don Federico. Doon siya nagpalipas ng gabi sa mansyon nito dahil may sarili naman siyang kwarto roon. Patulog na noon si Florence na may kung sinong pumasok sa silid niya at tinangka siyang gahasain. Madilim ang silid niya kaya hindi niya nakilala kung sino ito. Hindi nagtagumpay ang sino bang nagbalak ng masama sa kanya dahil dumating si Don Federico at iniligtas siya. Nang mabuksan niya ang ilaw ng silid ay nakaalis na ang lalaking nagtangka ng masama
habang si Federico ay nakahandusay sa sahig dahil inatake sa puso at agad na nasawi. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanya kung sino ang lalaking yun. Nang maubos niya ang isang stick ng sigarilyo, ilagay niya ang upo sa ashtray. Pagkuwan ay tinungga ang laman ng glass wine. Akto na siyang tatayo upang tanggalin ang suot na roba at lumusong sa pool. Ngunit may naunang lumusong sa kanya, si Lucas. Paraot parito itong lumangoy. Hindi niya alam kung tutuloy ba siya sa tubig o tatalikod at babalik na lang sa loob ng bahay. Sa huli, muli niyang ibinuhol ang roba at bumalik sa pool chair. Pagkatapos, nagsindi na naman siya ng sigarilyo. Aantayin niyang matapos itong maligo bago siya lulusong sa tubig. Dahil sa ibang bagay siya nakatingin habang panay hit-hit buga ng sigarilyo, hindi napansin ni Florence na nakaahon na pala sa tubig si Lucas. At nagulat siya nang biglang agawin nito ang nangangalahati pa lang na stick ng sigarilyo sa kamay niya. Lucas! Napatingin siya sa lalaki. Masama ang sigarilyo sa katawan. Seryosong sabi nito. Pinatay ang sindi ng sigarilyo sa ashtray. Hindi pa ito nakakapagpatuyo ng katawan, kaya tumutulo ang basang buhok sa malalapad na dibdib. Pababa sa six-pack abs, sa mabalahibong puson at pinamulahan ng pisngi si Florence nang masentro ang paningin niya sa suot nitong itim na trunks na bumakat sa umuumbok nitong harapan. Tila may bumara sa lalamunan niya, kaya binalak niyang ubusin ang natirang alak sa baso. Subalit muli iyong inagaw ni Lucas at ito ang uminom. Huwag kang umaktong attracted ka sa akin, kung iba naman ang nasa isip mo. Makahulugang sabi nito. Pagkatapos ay naupo sa isang pool chair sa tabi niya. Hindi matagalan ni Florence ang presensya ng lalaki, kaya akto na siyang aalis. Ano bang nagustuhan mo sa lugar na to at hindi mo maiwan-iwan? Biglang tanong ng binata. Natigil siya sa paghakbang. Ano nga ba ang nagustuhan niya sa farm? Hindi ano o di sino. Sino ang inaantay niyang bumalik? Kaya kahit pinagtatabuyan na siya ng kapatid ni Federico ay narito pa rin siya. Dahil inaantay niya ang pagbabalik ni Lucas. At ngayong bumalik na nga ito naman ang mismong gustong magpaalis sa kanya. Nangako ako kay Federico. Naisip niyang isagot habang nakatalikod sa kausap. Dahil kay Papa? Dahil sa pamana sa'yo ng Papa? Magkano ba ang gusto mo? At ibibigay ko na lang sa'yo. Umalis ka lang dito sa farm. Panunukat nito sa kanya. Ang farm ang gusto ko, Lucas. Florence! Matigas ang tinig ng lalaki na nakatayo na rin pala at mabilis na nakarating sa likuran niya. Hablot nito ang braso niya. Leave the farm. Pautos na sabi ni Lucas. Hindi Lucas, hindi ako aalis. Pilit niyang tinatanggal ang braso sa kamay nito. Ngunit mahigpit iyong hawak ng lalaki at halos bumaon na ang mga kuko nito sa balat niya. Lucas, nasasaktan ako! Nagpupumiglas ang dalaga. Dahil ilang hakbang lang ang layo nila sa tubig at nahampas niya ng kamay na iwinawasiwa si Lucas ay napaatas ito at nahulog sa pool nang kasama siya. Are you okay? Tanong ng lalaki nang ilitaw niya ang ulo sa tubig. Nag-aalala ba ito sa kanya? Tiningnan niya ng masama si Lucas. Pagkatapos ay tinabig niya ito at akto na siyang aahon sa pool. Ngunit pinigilan na naman ito ang braso niya. Lucas, kahit patayin mo pa ako, hindi ako aalis ng farm. Dito na ang nakasanayan kong buhay. Dito na. Pinutol
ng mga halik ni Lucas ang gusto pa sanang sabihin ng dalaga. Kung kanina sa kwadray marahas at nagpaparusa ang mga halik nito, ngayon nanunuyo at nanunukso. Kaya naman, kusa na lamang kumawit ang mga kamay ni Florence sa batok nito at buong pusong tinugon ang mga halik ni Lucas. "Your lips is damn sweet." Bahagya nitong binitawan ang labi niya upang tanggalin ang basang roba ni Florence. Pagkatapos ay muling sinakop ang mga labi niya. Ramdam ni Florence ang halos umaapoy na katawan ni Lucas. I want you." Wika nito sa tenga niya. Tila mababaliw kung tatanggihan niya. Marahang tumango si Florence. Higit namang nanabik si Lucas at nag-init. Kinarga siya, paharap at marahang pinalo ang pang-upo niya. Hindi nagtagal, namalayan na lamang ni Florence na nakaaw na sila sa pool. At mabilis nadala siya ni Lucas sa kwartong tinutuluyan nito. Nang gabing yun, walang pag-aalinlangang, ibinigay niya ang sarili sa lalaki. Mataas na ang sikat ng araw nang magising si Lucas kinabukasan. Kinapa niya si Florence sa tabi, ngunit wala na ito sa higaan. Napabalikwas siya ng bangon. Nasapo ang noo nang mapansin ang mantsa ng dugo sa bedsheet. Birhin pa si Florence nang makuha niya kagabi. Daig pa niya ang tinadyakan sa dibdib sa natuklasan. Patungo na sana siya sa banyo upang tingnan ng babae roon nang mapansin ang tray ng pagkain sa bedside table at ang iniwang note ni Florence. Anito'y nakapagluto na ng almusal niya at magtutungo sa kamalig. Naabutan ni Lucas na abala si Florence sa pagmando ng mga tauhan na nagtatayong muli ng nasunog na mga kamalig. Nakakaakit itong tingnan sa suot na puting sleeveless spaghetti strap na pinatungan ng overall jumper. Naalala niya ang namagitan sa kanila kagabi, kung paano niyang sabik na inangkin ito ng paulit-ulit, kung paano niyang nilakbay ang iba't ibang parte ng katawan nito, lalo na ang kulay rosas na bulaklak nito sa pagitan ng mga hita. Naipilig ni Lucas ang ulo nang maramdaman ang pagsikip ng pantalon. Umakbang siya palapit sa dalaga, ngunit nag-igting ang panga niya nang mapansin si Melvin na kanina pa lapit ng lapit sa dalaga. Magaan ang pakiramdam ni Florence ng umagang yon. Ang saya-saya ng puso niya. Wala mang sinasabi si Lucas pero hindi siya nagsisising ibinigay ang sarili rito. Panay ang ngiti niya habang kinakausap ang mga tauhan sa farm. "Florence, pwede na ulit nating ipaani ang mga natirang mais para maburo at maipakain sa mga hayop sa susunod na linggo," sabi sa kanya ni Melvin. "Mainam kung ganun, Melvin. Bukas na bukas din ay ipaani mo na ang mga mais," tugon niya rito. "Good morning. Pagising ko wala ka na sa tabi ko." Biglang sulpot ni Lucas at hinapit ang baywang niya. Para bang sadya nitong nilakasan ang tinig upang malaman ni Melvin na sa iisang kwarto sila natulog kagabi. "Good morning, Lucas," ganting bati niya. "Magandang umaga ho, Senyorito Lucas." Magalang na bati naman ni Melvin. Subalit halata sa tinig na nadismaya saan narinig. Si Lucas ang binabati nito, pero kay Florence naman nakatingin. Nakumpirma ni Melvin na totoo ang sinasabi ni Lucas nang makita ang mga love mark sa may bandang leeg ni Florence. Kaya laglag ang mga balikat nitong iniwan ang dalawa. "Siguro naman iiwas na sa'yo si Melvin," bulong sa kanya ni Lucas. "Lucas?" Nagsiselos ba ito kay Melvin? Para malaman niyang, "You're mine."
muling bulong nito. Pagkatapos ay kumalas sa bewang niya. Pinamulahan ng pisngi si Florence. Dumating ang deliver ng mga plywood at yerong in-order ni Florence. Si Lucas ay tumulong sa pagbaba ng mga ito. Mukha namang bihasa ito sa mga ganong gawain, kahit matagal na nanirahan sa ibang bansa. 11:00 na ng tanghali. Mahapdi na sa balat ang sikat ng araw. Kaya pinatigil muna ni Florence ang mga trabahador upang makapagpahinga at makakain ng pananghalian. Ang mga may edad na katulad ni Mang Dodong ay agad na sumilong. Pero ang mga bata pa at malakas ang katawan ay naiwan at patuloy na nagbababa ng mga plywood. Isa na nga roon si Lucas. Naghubad lang ito ng suot na t-shirt. Higit tuloy na nangibabaw ang kakisigan nito dahil nakalitaw ang matipunong pangangatawan. Hindi niya maalis-alis ang mga mata sa lalaki at sa tuwing nahuhuli siyang nakatingin rito ay tumataas ang isang sulok ng labi nito. Florence! Florence! Hindi niya tuloy narinig ang kanina pa pagtawag ni Mang Dodong. Mang Dodong, may kailangan ho kayo? Kako, tawagan mo ang Senyorito Lucas at saluhan niyo kaming mananghalian. Saad ng matanda, napakamot ito sa ulo. Kasi ho. Sige ho, Mang Dodong. Sasaluhan namin kayo. Wika ni Lucas sa tabi niya. Hindi niya alam kung paano mabilis itong nakalapit. Sige, iho. Nakangiting sabi ng matandang lalaki. Bumalik na ito sa mga kasamahan na nasa kalapit na kubo. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo? Hindi siya makatingin ng maayos sa binata dahil ang lapit nito sa kanya. Kubad-baro at tumutula ang pawis sa katawan na lalong ikinakisig nito. Florence, wika ni Lucas, inginuso ang puting tuwalya na nakasuksok sa bulsa ng overall niya. Pinapupunasan nito ang pawis dahil hindi magamit ang mga kamay na may suot na gloves dahil marumi iyon. Sige. Ganun na lamang ang panginginig ng mga kamay niya. Why are you shaking? Hindi ba't pinagsawaan mong haplusin yan kagabi? Actually, hindi lang haplos. Kalmot din. Sabi ni Lucas. Nag-init ang pisngi ng dalaga. Lucas! Napatingin siya sa mga tauhang nakamasid din sa kanila. Makahulugan ang ngiti ng mga ito. You're here. Naghanda ako ng hapunan, tara nang kumain. Ani Lucas na makabalik siya sa farmhouse. Nagpahuli siyang umuwi dahil sinuri pa niya ang mga mais na aanihin. Ha? Let's go. Hinila nito ang kamay niya. Pinaghila siya ng upuan at nilagyan ng pagkain ang plato niya. Lucas, why? Hindi lang kasi ako sanay ng... Starting today, masanay ka nang may naghahanda ng pagkain mo at may nag-aalaga sa'yo. Napaangat ang mukha ni Florence. Nagtatanong ang mga mata niya nang tumingin kay Lucas. Matamis lang nanginitian siya nito. Mga ngiting ngayon niya lang ulit nakita, makalipas ang ilang taon. Sige na, kumain ka na. At next time, sabay na tayong babalik dito sa farmhouse. Hindi na pwede yung lagi kang maiiwan. Marahan siyang napatango-tango, pero ang puso niya'y kay lawak ng ngiti. Matapos kumain ng hapunan, pumasok na si Florence sa silid niya. Naghanda na siya upang matulog nang marinig ang katok ni Lucas sa pintuan ng kwarto niya. Hay, dinalhan kita ng gatas para... Naudlot ang gustong sabihin ni Lucas nang mapatingin ito sa bakat niyang dibdib sa suot na nighties. Nakasuot siya ng roba pero hindi iyon nakabuhol. Tumalikod siya at ibinuhol ang roba. Kabisado ko na ang sukat niyan. Hindi mo na kailangang itago. Taas ang isang sulok ng labi na sabi ni Lucas.
narinig niya ang paglock ng pinto ng kwarto niya at ang pagpasok nito. Ilinapag ng binata sa bedside table ang dalang baso ng gatas at naupo sa gilid ng kama kung saan siya nakaharap. Lucas. Florence. Tumayo si Lucas. Bakit para kang natataranta? Nanunodyo ang ngiti ng binata habang humahakbang palapit sa kanya. Siya naman ay napaatras. Bakit nga ba siya natataranta? Para kasing tatalon ang puso niya sa presensya ni Lucas. Nahigpitan tuloy ng dalaga ang tali ng roba niya. Umatras ng umatras si Florence hanggang sa masukol siya sa pader. Nakakahinga ka ba sa tali ng roba mo? Pilyo ang ngiti ni Lucas. Isinandal ang kaliwang kamay sa pader sa taas ng ulo niya, habang ang kanang kamay ay kinalas ang mahigpit na pagkakabul niya sa roba. Nang makalas iyon, tuluyan na nitong tinanggal ang roba niya, maging ang suot niyang nighties. Nakita niya ang sunod-sunod na paglunok ni Lucas. Hindi nagtagal, ibinaba nito ang mukha at sinakop ang labi niya. Para namang may sariling buhay na gumalaw ang mga kamay ni Florence payakap sa liig nito. Katulad kagabi, walang pag-aalinlangang ibinigay niya ang sarili kay Lucas. Wala na si Lucas sa tabi ni Florence nang magising siya kinabukasan. Bumangon ang dalaga at lumabas ng kwarto. Naabutan niya si Lucas sa living room. Kausap sina Madam Cynthia at si Elisa. Agad na sumimangot ang mukha ni Cynthia nang makita siya. Si Elisa naman ay sinadyang dumikit kay Lucas. Good morning. Nakangiting lumapit sa kanya si Lucas at hinawakan ang kamay niya. Good morning. Tugon niya. Sasamahan ko lang si Elisa sa bakahan. Ipapasuri ko yung mga bagong panganak na baka. Paliwanag ng binata. Tumango si Florence. Nakaramdam ng paninibugho. Paano yung lakad natin ngayon? Tanong niya rito. Kagabi nabanggit nitong gustong pumunta sa talon na pinagluluguan nila noon. Kaya ang usapan nila ngayong umaga ay pupunta roon. Mauna ka na doon, susunod na lang ako. Wika ni Lucas. Kinintala ng halik ang noo niya. Wala itong pakialam kahit pa nanlalaki ang mga mata ng dalawang babaeng bisita nila. Mabilis na nawala ang pagngit-ngit ng kalooban ni Florence dahil sa ginawa ni Lucas. Dahil wala na si Kuya Federico, si Lucas naman ang kinalantari mo. Agad na pahaging ni Cynthia nang makaalis na sina Lucas at Elisa. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Hindi kayo nababagay ni Lucas. Pasensya na ho kayo, pero hindi ko kailangan ng opinion nyo. Excuse me ho. Hindi pa titinag na sagot ng dalaga. Naglakad na siya papasok muli sa silid niya. Naiwang, nagtatagis ang mga bagang ng ginang. May iniisip itong masamang plano laban kay Florence. Kanina ka pa? Naramdaman ni Florence ang mga braso ni Lucas sa bewang niya. Kagaya na pag-usapan nila kanina, naunang nga siyang nagtungo sa talon. Kadarating ko lang. Tinanggal niya ang mga braso nito sa bewang niya. Kumusta ang pagsuri ni Elisa sa mga baka? Maayos naman, malulusog ang mga cubs. Mabuti. Higit na gumanda ang lugar na to. Sambit ni Lucas. Iginala ang paningin sa paligid ng talon. Madalas ka pa rin bang pumarito? Tanong nito sa kanya. Oo. Sagot niyang hindi tumingin sa binata. Inabala ang sarili sa paglatag ng picnic mat. Naalala ko yung araw na binastid mo ko. Nakangiting sabi ng binata. Hindi kita... Doon siya lumingon kay Lucas. Pero yun din yung araw. Nauna ko natikman ang matamis na labi mo. Pilyong tura nito. Namula ang pisngi ni Florence. Kaya itinuon niyang muli ang paningin sa picnic mat.
at inilabas ang mga dalang pagkain sa basket. Pakiramdam niya'y bumalik siya sa pagiging teenager, sa dalas ng pagbablash niya. Mamaya na yan, maligo na tayo. Yakag ni Lucas. Nagulat na lamang siya nang pag-angat ng muka ay makita ang nanunudyong ngiti nito at tanging itim na trunks na lang ang suot. Tatapusin ko muna. Mamaya na yan. Hinila ni Lucas ang kamay niya patayo. Napilitan siyang tumayo at magtanggal ng suot na malaking t-shirt at short. Isang pares ng itim na bikini na lang ang suot niya. Most perfect body I've ever seen. Bulalas ni Lucas, hinapit ang maliit niyang bewang. Mabilis niyang tinanggal ang kamay nito sa bewang niya. Maganda rin naman ang katawan ni Eliza. Taas ang mga kilay na sabi niya. Pagkatapos ay nagpauna na siyang lumusong sa tubig. You're jealous? Sinundan siya ni Lucas. Binilisan ni Florence ang paglangoy upang hindi siya maabutan nito. Hanggang sa makarating siya sa tubig na bumabagsak mula sa itaas. Nakangiti siyang iginala ang paningin. Ngunit wala si Lucas. Nakaramdam siya ng kaba. Lucas! Tawag niya sa lalaki. Subalit walang sumagot. Hanggang sa maramdaman niya ang dalawang matitipunong braso sa mga hita niya at ang pag-angat niya sa tubig. Atcha! Sambit ni Lucas. Pinakaba mo ko! Marahan niya itong hinampas sa balikat. Tawa lang ang tinugon ng binata. Silosa ka kasi. Nanunuksong tura nito. Kinarga siya paharap at marahang kinampas ang petan niya. Babaero ka naman. Biro niya inirapan nito. That's not true. Tanggi ni Lucas. Akma siyang hahalikan sa labi. Subalit umiwas si Florence at tinanggal ang mga kamay ni Lucas sa mga hita niya. Pagkatapos ay natatawang lumangoy palayo kay Lucas. Habulin mo muna ako. Lagot ka sa akin kapag naabutan kita. Malambing na banta ng binata. Nahiling ni Florence na sana'y hindi na matapos pa ang mga araw na kasama niya si Lucas. Dahil iyon ang pinakamasasayang araw sa buhay niya. Wala mang sinasabi si Lucas tungkol sa estado ng relasyon nila, ramdam naman niyang totoo ang mga ipinapakita nito. Kung sana'y isang araw, magtapat ulit ito sa kanya ng nararamdaman at alokin siya ng kasal, wala na siguro siyang maihiling pa sa buhay. Florence, will you marry me? Napatigil si Florence sa pagkagat sa kinakaing mansanas nang marinig ang tanong nito. Tapos na sila noong maligo sa talon, nakapagbihis na at parehong nakaupo sa picnic mat. Anong sinabi mo, Lucas? Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Ito na ba yung hinihiling niya? Ang magtapat ng naramdaman si Lucas at alokin siya ng kasal. Will you marry me? Nakausap po si Attorney Francisco. Isa sa kahilingan ni Papa ang maging mag-asawa tayo. Gusto kong tuparin yun. Paliwanag ni Lucas. Inaalok siya nito ng kasal dahil sa kahilingan ng ama, hindi dahil mahal siya. Dismayadong napatango si Florence. Pumapayag ka ba? Masiglang tanong naman ni Lucas. Pag-iisipan ko muna, Lucas. Pakiramdam niya'y pumait ang lasa ng kinakaing mansanas. Hindi siya sigurado pero tama bang lungkot ang nabasa niya sa mga mata ni Lucas nang sabihin niyang pag-iisipan pa ang inaalok nito? Kapansin-pansin ang pagiging tahimik nito nang pauwi na sila sa farmhouse. Pagbalik nila sa farmhouse ay naroon ang mag-inang Cynthia at Hector. Mistulang kontrabida sa mga pelikula ang ngiti ng mga ito. Mabuti naman at narito na kayo, Lucas. Salubong ni Cynthia sa dalawa. May problema ho ba, Tita Cynthia?
Tanong ni Lucas. Meron pamangkin. Kaya putulin mo na kung anumang relasyon ang meron ka sa babaeng yan. Dahil mamamatay tao yan. Bintang ni Cynthia. What do you mean? Tanong muli ni Lucas. Hindi totoong namatay si Kuya Federico sa atake sa puso. At hindi rin totoong may pumasok na estranghero sa silid ni Florence sa mansyon. Dahil ang totoo, si Florence ang pumatay sa papa mo, Lucas. Tila siguradong sigurado si Cynthia sa sinasabi nito. Hindi totoo yan! Kontra ni Florence. Narito ang ebidensya. Ilinapag ni Cynthia ang hawak na brown envelope sa lamesa. Dinampot iyon ni Florence at binuksan. Fingerprints mo ang nakuha sa isang figurine na ginamit na pamalo sa ulo ni Kuya Federico. Muling saad ni Cynthia. Peke ang mga ito, Madam Cynthia. Hindi ko magagawa ang binibintang mo. Para ko ng ama si Federico. Giit ni Florence. Napalingon siya kay Lucas. Hindi niya nababasa ang emosyon sa mga mata nito. Pero alam niyang galit si Lucas. Dahil nag-iigting ang mga panga at kuyom ang mga kamao. Lucas, malinis ang konsensya ko. Gustong gumaralgal ng tinig niya. Naniniwala ba itong kaya niyang patayin ang ama nito? May pupuntahan lang ako, Florence. Malamig na sagot ni Lucas at aktong aalis na. Saan ka pupunta? Anong oras ka makakauwi? Tanong ni Florence. Hindi ako sigurado. Pero wag mo na akong antayin. Baka hindi rin kasi ako makauwi ngayong gabi. Seryosong sabi nito. Pero marami siyang gustong itanong at ipaliwanag rito. Magpahinga ka na, aalis na ako. Nang makaalis na si Lucas, ay sumunod na ring lumabas ang mag-ina. Parehong sarkastiko ang ngiti ng mga ito. Naiwan siyang naguguluhan at hungkag ang pakiramdam. Hindi nga umuwi si Lucas ng gabing yon. Kaya nang may dumating na sasakyan, inakala ni Florence na si Lucas na ang dumating. Subalit, ganun na lamang ang pagkadismaya niya nang makita si Cynthia. Inaantay mo ba si Lucas? Florence, nasa piling siya ngayon ni Eliza, kaya hindi siya umuwi. Hindi sumagot ang dalaga. Pilit pinatatatag ang mga tuhod na nanginginig. Pinapasabi nga pala ni Lucas na hindi siya babalik rito hanggat narito ka pa, mamamatay tao. Kaya kung ako sa'yo, magbabalot-balot na ako at aalis na lang bago pa dumating ang mga pulis at damputin ka. Madam Cynthia, kung aalis man ako, hindi ibig sabihin ay inaako ko na ako ang pumatay kay Federico dahil hindi ko magagawa yun. Aalis ako upang lumayo sa mga taong katulad nyo. Tinalikuran niya ito. Nagtungo siya sa silid at nag-impake. Kaya niyang harapin kahit ano pang kaso ang isampa sa kanya dahil inosente siya. Pero ang pagdududa sa kanya ni Lucas at ang marinig na nasa piling ito ng ibang babae ay hindi niya kayang tanggapin. Samantala, totoo nga ang hinala ni Lucas. Ayon sa lehitimong pulis na humawak sa kaso ng ama, ay si Hector ang nanloob sa silid ni Florence sa mansyon nang gabing mamatay ang ama. At si Hector din ang totoong pumatay rito. Inosente si Florence. Alam niya rin yun simula pa lang. Kung tutuusin ay biktima rin ito. Peke ang mga ebidensyang ipinakita sa kanila kagabi ng tiyahin. Nang mapatunayang si Hector nga ang salarin ay sinugod niya ito. Nakahandusay na sa sahig at puno na ng dugo ang mukha ni Hector, subalit ayaw paawat ni Lucas sa pagsuntok rito. Kung hindi lang siya inawat ng mga kasamang pulis, ay baka napatay pa niya ang pinsan. Ang laki ng kasalanan nito sa kanya.
nagawang paslangin ang ama na tiyuhin din nito at sinubukang gahasain ang babaeng pagmamay-ari niya. Sisiguraduhin niyang mabubulok sa bilingguan ang mag-ina. Agad na hinanap ni Lucas si Florence nang makabalik sa farmhouse. Magpapaliwanag siya rito at ibabalita ang totoong nangyari nang gabing mamatay ang ama. Ngayong lumabas na ang katotohanan, ay mabibigyan na ng hustisya ang kanyang ama at wala na ring banta sa buhay ni Florence. Naikot na ni Lucas ang kabuuan ng farmhouse. Subalit wala si Florence. Kinabahan ang binata nang magtungo sa silid nito. Wala ang mga gamit ni Florence roon. Tinawag niya si Mang Dodong. Ayon sa matanda, hinatid nito sa terminal ng bus pa Maynila si Florence. Ayaw raw dalhin ng dalaga ang sasakyang ibinigay ni Don Federico. Hindi pa man natatapos magsalita si Mang Dodong ay mabilis na siyang nawala sa harapan nito. Kailangan niyang pigilan si Florence. Hindi niya hahayaang sa pangalawang pagkakataon ay magkakalayo na naman sila. Matapos ang kulang 1 oras, ay may dumaan ring bus paluwas ng Maynila. Mabilis na nagpahid ng mga luha si Florence nang bumukas ang pinto ng bus at lumabas ang konduktor. Pakiramdam niya'y kay bigat na mga paa niyang ihakbang. Sa loob ng maraming taong naging tahanan niya ang San Felipe at ang Ventura Farm, hindi niya akalaing darating ang araw na lilisanin niya ito. At binalak na hindi na bumalik pa kahit kailan. "Ma'am, tulungan ko na ho kayong ilagay sa compartment ang mga gamit niyo," sabi ng konduktor at manghihilahin na ang isa sa maleta niya. "Hindi na ho kailangan. Hindi na siya sasakay," sabi ng baritonong tinig sa likuran nila. Kinuha nito ang maletang hawak ng konduktor. "Lucas? Anong ginagawa mo rito?" "Sige na ho, Manong. Pakilagay na ho yan sa compartment ng bus. Sasakay ho ako." Salungat ni Florence. Kinuha ang bagahe sa kamay ni Lucas. "Florence, mag-usap tayo." "Aalis na ako, Lucas. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ito naman ang gusto nyo, di ba? Ito naman ang gusto mo. Ang mawala ako sa farm. Kung ang inaalala mo ay ang ibinibintang sa akin ni Cynthia, huwag kang mag-alala. Haharapin ko yon. Kukontak sa inyong abogado ko." Masama ang loob na sabi ng dalaga. Ibinigay niya ang lahat ng daladala sa konduktor. Kung bakit, kinuha naman ang mga iyon ni Lucas. Napakhamot na lang sa ulo ang naguguluhang konduktor. "Florence, magpapaliwanag ako. Sinabi ng lahat sa akin ni Cynthia ang mga ipinapaabot mong mensahe, Lucas. Sana'y masaya ka na sa piling ni Eliza." Nag-umpisa na siyang umakyat sa bus. "Ano mga sinabi sa'yo ni Tita Cynthia?" Dumilim ang anyo ni Lucas. Hindi niya na ito sinagot. Tuluyan na siyang pumasok sa loob ng bus. "Florence, please." Nauubos ang pasensya na pakiusap ng binata. Subalit, buo na ang desisyon ni Florence. Yun nga lang, nagulat siya nang sumunod si Lucas sa loob ng bus at walang hirap na binuhat siya. Mistula itong nagbuhat ng isang sako ng bigas. Pinagtinginan sila ng ibang pasahero. Nagbulungan ang mga ito, ang iba'y kinikilig. Nagpumiglas si Florence. "Lucas, ano ba? Ibaba mo nga ako. Aalis na ako. Ayaw na kitang makita pa." "Florence, makinig ka muna sa paliwanag ko." Saad ni Lucas. Marahang pinalo ang puwetan niya. "Manong, pakilagay mo sa sasakyan yung mga gamit niya." Utos ni Lucas sa konduktor at inabutan nito ng pera. Agad naman itong tumalima. Mabilis siyang nadala ni Lucas sa sasakyan nito at naipasok sa loob. "Lucas, huwag mo na akong pahirapan.
Hindi ba't ito naman? Mahal kita, Florence Ignacio. Diretsong, sabi ni Lucas. Anong sinabi mo? Napatingin siya sa lalaki. Mahal na mahal kita, Florence. Mula noon hanggang ngayon. Hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Pag-amin ng lalaki, sinalubong ang mga mata niya. Pakiramdam ni Florence ay may mga dagang nagsitakbuhan sa dibdib niya. Pero, hindi ba't namumuhay ka sa akin? Dahil iniisip mong babae ako ng papa mo. Kaya gustong-gusto mo kong paalisin sa farm? Dahil may banta sa buhay mo, Florence. That's the only way I know to protect you. Mas naghihirap ang kalooban ko kapag nakikita kang pinahihirapan ni Tita Cynthia. Huminga ng malalim si Lucas. Yes, I admit. Inisip kong babae ka ni Papa. At yun ang pagkakamali ko. Pero naging babae ka man ni Papa o hindi, gusto pa rin kita, Florence. Lucas, para ko na lang ama si Don Federico. I know, and I'm really sorry. Kailan mo pa nalaman na hindi totoo ang balitang babae ako ng papa mo? The first night that something happened to us. Namula ang pisngi ni Florence. Umiwas siya ng tingin. Hindi ka nagtitiwala sa akin, Lucas. Mabilis ka nga lang maniwala sa sinabi ng tiyahin mo na ako ang pumatay sa papa mo. Kaya hindi ka bumalik ng farm kagabi. At sa kandungan ka ni Elisa natulog. Hindi sumagot si Lucas. Tumawa lang ito. Anong nakakatawa, Lucas? Naiinis na tanong ng dalaga. Nagsiselos ang mahal ko. Akma nitong hahawakan ang kamay niya. Subalit, ilinayo niya iyon. Ang kasama ko kagabi ay ang mga kontak kong pulis. Nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Papa. Si Hector ang pumatay kay Papa. At siya rin ang pumasok sa kwarto mo sa mansyon. Pinagtakpan ninyo ni Tita Cynthia at kung ano-anong kasinungalingan ang pinaggagawa niya para patuloy na makalaya ang anak niyang kriminal at makamkam ang mga ari-ari ang iniwan ni Papa. Nakakulong na ang mag-ina at titiyakin kong mabubulok sila sa kulungan. Kaya hindi ko kasama si Eliza, okay? At wala akong ibang babaeng gustong makasama, kundi ikaw lang. Salaysay ni Lucas. May kutob na siya na ang mag-ina nga ang nasa likod ng nangyari sa matandang Ventura. Pero hindi pa rin niya lubos maisip na magagawa iyon ng sariling pamangkin. Hindi ka pa rin ba naniniwalang mahal kita, Florence? Ha? Actually, kanina pa siya napaniwala nito. Sadyang gusto niya lang na ulit-ulitin iyon ng lalaki. Inalok na nga kita ng kasal para mapatunayan kong seryoso ako sa'yo. Hindi ba sabi mo, inalok mo ako ng kasal dahil yun ang kahilingan ng papa mo? Sinabi ko lang yun para pumayag kang makasal sa akin. Natatakot kasi akong baka tanggihan mo na naman ang pag-ibig ko, katulad ng ginawa mo sa akin noon. Pero ganun pa rin pala magiging response mo. Malungkot ang tinig ni Lucas. Kaya pala, hindi na ito makausap nang bumalik sila sa farmhouse kahapon. So ano nga ang totoong dahilan? Kaya gusto mo akong pakasalan? Pangudyok ng dalaga. Dahil pangarap ko yun, Florence, noon pa man. Ang maging asawa ka. Ang makasama ka habang buhay. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng sapat na panahon para pag-isipan ang bagay na yon. Pakiusap lang. Hayaan mo sana na nasa tabi mo ko at inaalagaan ka. Hindi ko kasi alam. Kinabig niya ang kwelyo ng suot nitong polo shirt at hinalakan nito sa labi. Nanlalaki naman ang mga mata ni Lucas sa ginawa niya. Yes, I do. Lucas Ventura, I will marry you. Mahal din kita noon pa man. Nakangiting pag-amin niya nang bitawan ang labi nito. Nagliwanag ang mukha ni Lucas. Para bang gusto nitong tumalon o mapasigaw sa tuwa. Mahal na mahal kita, Florence. Mahal na mahal din kita, Lucas. Makalipas ang isang buwan,
Idinaos ang grand wedding ni na Lucas at Florence. Umuwi ng Pilipinas si Doña Alicia upang saksihan ang kasal ng dalawa. Humingi siya ng tawad rito dahil sa pagkakaugnay niya kay Don Federico noon. Pero ayon kay Doña Alicia, ang mga sulsul ni Cynthia ang naging dahilan kaya nagkasira ang mag-asawa. At bago pa man pumanaw ang Don, ay nagkaayos na ang mga ito. Masaya ang biyenan at tanggap siya bilang asawa ng uniko iho nito. Higit pa ang naging katuwaan nito nang mabalitaang nagdadalang tao na siya. Wakas. Sana po'y naibigan nyo ang kwentong pag-ibig ni na Florence at Lucas. Muli nyo rin po sana akong samahan sa marami pang kwentong pag-ibig mula sa puso. Maraming salamat po. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration.